Mapagpalang araw po ng Sabado. Ano na? 6:30. Tayo po'y mag-aaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo ayon po sa nakasulat sa Biblia. Kaya po tayo Biblia gumagamit para hindi po tayo malinlang. At para, ano ba tawag dito? Masigurado natin yung aral natin kinukuha ay nasa Biblia. Ganun lang po kasimple yun. Kasi po, yung nasa Biblia, yun ang parahan ng Diyos para tayong mga tao, matuto tayong maniwala sa Diyos. Hindi ko naman po sinasabing hindi kayo naniniwala sa Diyos. Pero, kung binabasa natin ang Biblia, mas lalo po tayong nagiging matibay. Ano po? Kasi yung iba po, kung tinatawag nila yung pagkain, napkok, parang meron din pong apkok kung tawagin ng pananampalataya. Ay, nakakatakot yun. Yung apkok na kung tawagin. Kasi ang Diyos po, ang gusto niya, buho. Buho ang ating pananampalataya sa Kanya. Kasi Diyos nga naman siya eh. Tapos gagawin mo siya parang gulay, lutong ulam. Oh, huwag mo masyadong lutuin yan para malutong. Hindi po pwedeng ganon. Hindi po pwede yung ganon. Kailangan, kumpleto, buho. Kaya sabi nga ni Jesus, mahalin mo ang Diyos ng buhong puso mo. Yan. Pero bago tayo papalaot at mag-aaral, tayo muna ay panandaliang lalapit sa Diyos upang siya ang pumatnubay sa bawat isa sa atin. Alam niyo po, oo, sabihin na natin, nag-aral ka, hindi ka nag-aral, o ano man ang inabot mo. Iba pa rin yung may patnubay ang Diyos. Para siyang gumabay sa atin sa tamang pananampalataya. Panginoon Diyos, minsan pa, samahan mo po kami sa aming pag-aaral ng Ebanghelyo. Buksan ang mga puso at kaisipan ng bawat isa upang ganon maginabang po kami sa iyong mensahe. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito sa Biblia, tingnan natin yung salitang Misaya. Dito po sa Mateo chapter 2:3. Nang mabalita nito ni Haring Herodes, siya'y naligalig. Gayon din ang buong Jerusalem. 4. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote. Pagka nakarinig po kayo, nakabasa kayo sa saserdote sa Biblia, yan po ibig sabihin mga pare. Pare, as in priest, English. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong pare, o punong saserdote, at mga eskriba sa Israel. Yung eskriba po, sila po yung translation ng Biblia, kasulatan, sa kanilang panahon. Na, yung mga eskriba sa Israel. At tinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Oh. Ang tanong, saan ipinanganak ang Mesiyas? Doon pa lang sa unang basa, meron ka nang makikita dito eh. Anong sabi niya? Jerusalem. Di po ba? Ngayon ang tanong, yung Mesiyas. Ngayon, bukod sa salitang Mesiyas, meron pang ibang salita. Ano po, tingnan natin Yung kasing Mesiyas, eto, titignan natin. Sa Mateo 16:17 o 15. Kayo naman, ano sabi ni Jesus? Kayo naman. Ano ang sabi ninyo, sino ko? Yun ang tanong ni Jesus. 16. Sumagot si Simon Pedro, si San Pedro po ito. Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Yan. Kung mapapasin ninyo, ang sagot naman ni Pedro, Kristo. Yung inaanap ng mga pantas, nasa ng Mesiyas. Ano po?
Yung salitang Mesiyas at saka salitang Kristo, magkatulad lang po yan. Parehong tagapagligtas. Tignan naman natin dito balik tayo sa libro ng Mateo. Ng panahon ni Maria at Jose. Ito. Sa Mateo 1:18. Ganitong pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. Okay. Boyfriend, girlfriend lang po sila muna, no? Nakatakda eh. Ngunit bago sila nakasal, si Maria natagpuan nagdadalang tao. Yan. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Wala po pala nakagalaw na lalaki kay Maria. Wala nakagalaw, pero nagdadalang tao siya. Pero ang dinadalang tao niya, yung buntis eh. Bago sila makasal, sabi niya, nasumpungan nagdadalang tao, buntis. Pero sa pamamagitan ng Santo Espiritu. Right, isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit tayo niyang mapaya si Maria. Kaya ipinasya niyang iwalayan ito ng lihim. Bakit po ganon ang gusto ni Jose? Iwalayan na lang ng lihim. Kasi po traditionally sa mga Muslim, dyan din naman ang galing ang Muslim. Even ang mga Muslim po, pag magkakasal yung Muslim, hindi pa po talaga sila nagsasama. Kasi po, pag nagkasal yung Muslima, kapag sa unang gabi, at napatunayan ng lalaking Muslim, na yung asawa niyang Muslim na babae, hindi na po birhen, sigurado papatayin po yung asawa niyang yun. Sa eksenang ito, kaya sabi ko po, yung Hudyo ay yung Muslim galing din po sa Hudyo, sa lahi ni Abraham. Ngayon, dahil nagdadalang tao po itong si Maria, dahil mahal ni Jose si Maria, huwag niyang gustong mapaya si Maria. Kasi papatayin nga eh. Kaya nagpasya itong si Jose sa kanyang kaisipan. Basahin natin Samantalang iniisip ni Jose ito, kita nyo po, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi niya sa kanya, Jose, anak ni David, yan. Sa lahi ni David, doon po nang galing ito si Jose. Huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria sapagkat siya'y naglili sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So, niliwanag sa panaginip ng anghel ng Panginoon, yung nasa isip ni Jose, meron na palang nauna sa akin. Akala ko ako na naka-first base kay Maria, nagdadalang tao na siya. Dahil sa mahal niya, kailangan lihim niyang lalayasan si Maria para wag siyang mapaya. Dahil sa kanila po, traditionally, kahiyan sa pamilya. Kapag ang isang babae po nagpakasal at hindi na siya birhen, buhong ang kanya, kahiyan po, kaya pinapatay nila yung nagdadala ng kahiyan sa pamilya nila. Okay? Sunod. 21. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus sapagkat siya ang magliligtas. Ito po. Anong sabi ng anghel? Tagapagligtas po si Jesus. Kaya yung salitang Mesiyas, salitang Kristo, pag nabasa nyo po sa Biblia, isa lang ang kaulugan niyan. Ito po. Bitin natin. Manganganak siya ng isang lalaki, si Jesus lalaki. Dito'y pangangalanan mong Jesus sapagkat siya magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Sinong ililigtas ni Jesus? Ang bayan. Saan? Sa kanilang mga kasalanan. Ang bayang Israel. Sila po yung minahal ng Diyos.
Yung mga Hudyo, minahal ng Diyos yan. Dahil lahi din po sila ng mga Hudyo. Mula sila kay Abraham. Okay. Ngayon, itong mga Hudyo pong ito, nagmatigas sila. Nagmatigas sila. Tingnan natin yung gawa ng mga Hudyo. Ang kanilang pagmamatigas. Nagdulot ba ng mabuti sa kanila ito? O nagdulot ng masama sa kanila? Basahin po natin. Dito po basahin po natin sa Roma. Ito. Yung kahulugan ng ligaw na puno. Ito. Ito. Dito po sa Roma 11:25. Mga kapatid, may isang hiwaga na ibig kong malaman ninyo para hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili, ang pagmamatigas ng bayang Israel. Dito po yung inandugan na tagapagligtas, ang bayang Israel. Balikan nga natin. Ito. Mateo 1:17. Sa makatwid, 14 ang saling lahi mula kay Abraham hanggang kay David. 14 mula kay David hanggang sa pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. Israel po ang tinutukoy, ang bayan ng Diyos sa lumang tipan. No po? Sila po yung inandugan ng Diyos ng ililigtas. Pero, anong nangyari? Tuloy natin. Sa Roma 11:25, mga kapatid, may isang hiwaga na ibig kong malaman ninyo para hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Ang pagliligtas, ang pagmamatigas ng bayang Israel ay pansamantala, hindi pang-abang panahon. Ito itatagal lamang hanggang sa makalapit sa Diyos ang kabuhang bilang ng mga hentil. Yun. Ito na yung hentil dito. Tayo pong Pilipino, tayo po yung mga hentil. Lahi ng kahentilan. Labas po ng Israel is hentil. 26 sa gayon, maliligtas ang buong Israel. Yung mananampalataya, ayon sa nasusulat, magbubuhat sa sayo ng tagapagligtas. Si Jesus po ang tinutukoy. Papawin niya kasama sa lahi ni Jacob. Yan po ang Israel, Jacob. 27. At ito magiging tipang ko sa kanila pag inalis ko na kanilang mga kasalanan. Sino mag-alis ng kasalanan? Ang Diyos sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Sila po talaga yung ililigtas. Tuloy. Sa ikalalaganap ng mabuting balita, sila'y naging kahaway ng Diyos upang magkaroon kayong mga hentil ng pagkakataon. Kaya tayo pong mga hentil, may pagkakataon po tayo. Paano? Pag tayo po ay nakinig ng pangangaral ng Ebanghelyo ng Panginoon at tayo natutong sumampalataya kay Jesus, tayong mga hentil yun po pagkakataon natin na mapapabilang tayo sa kanilang lahi. Okay, tignan po natin. Alam nyo, sa totoo lang, pag binabasa natin yung Biblia, napakasarap namnamin. Isipin mo, wala kang kamalay-malan. Kamalay-malay, magiging tagapagligtas mo pala si Jesus. Dito po tignan natin. Sabi ni Pablo, salamat may Pablo po na ginasagapan ng Diyos. Paano kung walang Pablo? Paano na lang tayo? Kaibigan, tayong mga Pilipino, makasalanan po tayo. Ito. Dito sa Galatia chapter 3 verse 26 naman. Dahil sa inyong pananalig kay Kristo Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos. Yan. Lahat ng sumasampalataya kay Jesus. Ano man ang lahi po.
Hudyo ka man, o sa ngayon, Muslim ka man, Pilipino ka man, ano man ang reliyon mo, pag sumampalataya ka kay Yesu Kristo, ano sabi ni Pablo? Galatia 3:26, dahil sa inyong pananalig kay Kristo Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos. Oh. Anak ka ng Diyos. Kung anak ka ng Diyos, edi tagapagmana ka. Dito na lang po sa lupa eh. Ito, tatanungin natin si mga Dor, ha? Mga Dor, pero ako isang tanong sa iyo, ha? Kasi negosyante ka. Kung sakali man dumating yung kamatayan mo, ito walang personalan. Yan bang kayamanan mo, ipamamana mo sa anak mo o hindi? Pwede rin ako, may maiiwan ako. Ayan, pwede. Kung may maiiwan. Ibig sabihin, tayong mga Pilipino po, pag meron tayong kayamanan at namatay po tayo, yung kayamanan natin, meron po tayong pag-iiwanan. Di po ba? Ganon din po sa Diyos. Magiging tagapagmana tayo kasama ng mga Hudyo, ng mga Muslim. O anong ano man lahi ng simbahan yan. Basta lahat tayo sumasampalataya kay Jesus. Amen. 27. Sapagkat ang lahat ay nabautismo kay Kristo, ay pinanahanan ni Kristo. 28. Wala nang pagkakaiba ang Hudyo at Grego, ang alipin at ang malaya. Yung alipin po mula kay Ismael. Ay, alipin kay Ismael. Sa lahi ni Abraham. Yung namang nakalagay na hindi alipin, yung malaya. Sa lahi ni Sarah. Wala na daw pong pinagkaiba ayon kay Apostol Pablo. Anumang lahi ka, kaibigan, anumang lahi tayo, maitim man, maputi, kung anuman itsura natin, kapag lahat sumampalataya kay Kristo Jesus, lahat tayo ay magkakapatid na po kay Kristo. Brotherly, sisterly. Wala na po tayong pinagkaiba sa bawat isa. O, kita nyo po. Yung pagmamatigas ng mga Israelita ay pansamantala lamang, sabi ni Pablo, hanggang sa may dagdag yung mga hentil. Tayo po yon na sumasampalataya. Kanino? Sa ating Panginoong Yeso Kristo. Kaya sabi niya, wala nang pagkakaiba. Huwag mo sabihin, ay mayaman kami. Ay hindi na po pwede sa Diyos yon. Actually, pag mananampalataya na po tayo, kapag yung isang mananampalataya mahirap, dapat ikaw na mayaman, tulungan mo yun. Yun ang rule, yun ang batas. Mahalin mo ang kapwa mo. O, walang pagkain ng kapwa mo. Ikaw meron kang pagkain, anong gagawin mo? Pakainin mo. Kasi wala na kayong diferensya eh. Hindi mo pwede sabi, ay mayaman kami, kayo pulubi kayo, hindi kayo kasama. Hindi po pwedeng ganon. Hindi po pwede ang ganyang katwiran. Ako na po nagsasabi, hindi ganyan. Kaya nga wala nang pinagkaiba ang bawat isa. Oh, ang Diyos ay pag-ibig, di mahalin mo kapwa mo. Oh, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Tignan nga natin yung sinabi ni Jesus doon sa Mateo. Tignan nyo po ang sabi ni Jesus, Ibig ba sabihin, pag mayaman ka, nakita mo walang pagkain, huwag mong bibigyan? No way. Hindi ganyan magturo ang Panginoon. Hindi ganyan magturo. Tignan po natin dito sa Biblia. Kung mapapasin ninyo, nagbubuklat po tayo, medyo natatagal. Siyempre, hinahanap natin. Ayan. Merong dito, may tanong kasi dito. At may sagot. Ito.
Para lang po hindi tayo masyadong, lalo na yung mga mayayaman. Ewan ko. Pinagpara na sila eh. Yung mayaman na kay Jesus eh. Ano, dapat kong gawin para maligtas ako? Sabi ni Jesus, ipamigay mo yung kayamanan mo. Pwede din yung Ito. Sa Mateo 22:34. Ito, tungkol kay Jesus ito. Nagtipon-tipon ng mga pariseo nang mabalita nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduseo. 35. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, 36 ha? Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? 37. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip mo. Oh. Anong pag-ibig na dapat ibigay sa Diyos? Buo, hindi kalahati. Yung sinabi ko sa entrada natin. Baka apkok yung pananampalataya mo. Ay, mali yan, kaibigan. Mali yan. Ang gusto ng Diyos buo. Ay, ano na. Binabasa ko na puro buo. Ay, no? Oh. Tignan pa natin. The 38. Ito ang pinakamalagang utos. Mahalin mo ang Diyos ng buo. Ay, hindi 3/4, hindi 1/4, hindi 1/2 ha. 37. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa. Gaya ng pag-ibig sa iyong sarili. Kung paano mo minamahal ang sarili mo, kaibigan. Yan ang sinasabi ko po. Sabi ni Pablo, wala na kayong pinagkaiba. Mayaman ka. I-share mo yung kayamanan mo sa mga mahirap. Nakita mong walang pagkain, hindi mo bibigyan. Kaya sa Biblia, doon sa Lucas, yung mayaman na maramot, hindi nakarating ng langit yun eh. Nakarating sa impyerno. Eh bakit? Maramot. Ayaw niyan magbigay. Yung pulubi nasa pintuan ng bahay, hindi man lang, ayali ka na Lazaro. Samahan mo ko kumain, sabayan mo ko. Hindi. Yung mahirap po, naghahantay ng mahulog. Ganon siya kahirap. Ito naman napunta niyang bahay. Hubod ng damot. Kaya nung namatay sila, nandun sa apoy ng impyerno. Tandaan nyo, huwag po kayong masyado magdadamot-damot. Pag may lumapit, bigay. Kung wala, di wala. Yan ang batas. O, ano sabi? Ikalawa, mahalin mo kapwa mo. Gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Yung sarili mo, pinakakain mo masarap. Yung kapwa mo, walang makain, gusto mo. Chupi. Pagdating ng araw, sabi ng Diyos, chupi ka rin. Ingat po tayo. Kaya salamat sa Diyos. Yung pagmamatigas ng Israelita, praise God. Tayo mga Pilipino, Israel, until nakasama tayo sa pangako. Ano yon? Papuntang kaharian ng langit. Kung sumasampalataya tayo sa ating Panginoong Yesukristo, anuman lahi tayo, Udyo man, hindi Udyo, o anuman, isa na lang po tayo sa Diyos. Bayan ng Diyos ang tawag sa atin. Ang panganay, walang iba kundi si Jesus. Salamat po, Panginoon Diyos, sa pagtuturo mo sa amin. Kami pong mga kahintilan, entil, Pilipino, nagkaroon ng parte sa iyong pangako sa mga Israelita, ang bayan mo sa lumang tipan. Salamat po, binusog mo kami ng aming pagkain pang kaluluwa. Salamat po sa iyong salita, nilinis mo kami. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga kaibigan, nanonood ng video, like and share. Share nyo pa po sa iba. Kayong mga nasiran, i-share nyo po sa iba. Ano po? Alam nyo, yung mag-share ka ng salita ng Diyos, napakaganda. Lalo na kung biblical. Binabasa natin. Kesa nagsishare po kayo mga kung ano lang. Wag na. Wag nyo sayangin ang pera ninyo dyan.
gamitin nyo po sa mabuti. Ano yung mabuti? Mag-share tayo ng video ko. Subscribe po. Ito yung kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all.